tumatakbo palabas ng kwarto, hawak ang cellphone na hindi tumitigil sa pagring. Tingnan niyo po ito. Niyakap ako ni Lola, pareho kaming naiiyak sa tuwa. Sinabi ko sa'yo, Apo. May angkin kang galing. Kailangan mo lang hanapin. Sa loob ng 1 linggo, naubos ang lahat ng inventory ko. Kinailangan kong kausapin ang mga lokal na supplier para pabilisin ang kanilang produksyon. Ang maliit na sala ni Lola ay naging bodega at packaging area. Ang dating tahimik na bahay ay napuno ng tawanan at pagod ng mga pinsan at kapitbahay na kinuha ko para tumulong. Ngunit alam kong hindi ito pwedeng manatili sa ganito. Ang puso ng merkado ay nasa Maynila. Kung gusto kong palakihin ang Daluyan Collective, kailangan kong bumalik. Ang pagbabalik sa Maynila ay ibang-iba sa pag-alis ko. Hindi na ako talunan. May dala na akong puhunan, isang matagumpay na brand, at isang bagong kumpiyansa. Nagrenta ako ng isang maliit na commercial space sa isang tahimik na lugar sa Quezon City, sapat lang para sa isang maliit na opisina at isang malinis na workshop. Nagrenta rin ako ng isang maliit na condo unit sa malapit. Simple, malinis at sa akin. 6 na buwan ang lumipas na parang isang iglap. 6 na buwan ng walang tigil na trabaho. Nag-hire ako ng mga staff. Nakipag-partner ako sa mas maraming komunidad ng mga artisan sa iba't ibang probinsya. Ang Daluyan Collective ay nagsimulang makilala sa mga bilog ng mayayaman bilang isang brand na sumisimbolo sa socially conscious luxury. Isang araw, nakatanggap ako ng isang imbitasyon. Isang makapal at mabangong sobre na may naka-emboss na logo. Ito ay para sa taunang Isilahis Charity Ball, ang pinakamalaking high society event ng taon, kung saan nagtitipon ang mga pinakamayayamang pamilya sa bansa. Inimbitahan ang Daluyan Collective bilang isa sa mga bagong key patron of the arts, isang pagkilala sa aming suporta sa mga lokal na manggagawa. Habang hawak ko ang imbitasyon, nanlamig ang aking mga kamay. Ito na. Ito na ang pagkakataon. Alam kong nandoon sila. Ang pamilya De Leon ay isa sa mga major sponsor ng event na iyon taon-taon. Ang gabi ng charity ball. Pinaghandaan ko ito na parang isang sundalong papasok sa gyera. Hindi ako bumili ng bagong gown. Sa halip, kinuha ko ang itim na blusa. Ipinatahi ko ito sa isang mahusay na designer, hindi para baguhin, kundi para dugtungan. Ginamit niya ang parehong uri ng itim na seda para gumawa ng isang ball skirt, isang mahabang palda na bumubuhos sa sahig. Ang resulta ay isang two-piece ensemble na mukhang isang buong gown. Simple, walang mga borloloy, ngunit sumisigaw ng eleganya at kapangyarihan. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay kalmado, ang mga mata ay matalas at determinado. Ang Marian na ito ay hindi na kailangan ng salamangka. Ang kapangyarihan ay nasa kanya na. Ang blusa ay isa na lang simbolo, isang anibersaryo ng kanyang pagbangon. Pagdating ko sa grand ballroom ng isang 5-star hotel, lahat ng ulo ay lumingon. Ang mga bulungan ay nagsimula, mas malakas at mas mapilit kaysa sa palengke. Who is she? I've never seen her before. Look at her gown. So simple, yet so stunning. What designer is that? Wait, she looks familiar. Hindi ko sila pinansin. Naglakad ako ng may kumpiyansa, ang aking ulo ay nakataas. Nakipagkamay ako sa mga taong bumabati sa akin, mga taong nakakakilala sa pangalan ng aking kumpanya. Ngumiti ako, nakipag-usap, ngunit ang mga mata ko ay palihim na naghahanap. At nakita ko sila. Nakatayo sila malapit sa isang ice sculpture, sa gitna ng isang grupo ng mga matatandang mayayaman. Si Dennis, nakasuot ng itim na tux, mukhang nainip. At sa braso niya, nakakapit na parang linta si Janice. Nakasuot si Janice ng isang kulay gintong gown na kumikinang sa bawat galaw niya, puno ng sequins. Magastos, ngunit walang class. Halatang sinusubukan niyang magmukhang kabilang sa grupo. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Isang halo ng galit, sakit, at isang malamig na determinasyon. Hindi ako lumapit. Sa halip, kumuha ako ng isang baso ng champagne at pumunta sa isang lugar kung saan tiyak na makikita nila ako. Nakipag-usap ako kay Ethan, isang kilalang business tycoon na isa sa mga pinakamalaking kliyente ng Daluyan Collective. Tumawa ako sa kanyang mga biro, isang tawang malinaw at hindi pilit. Hinayaan kong makita nila ako na masaya.
Na matagumpay. Nabuo. Naramdaman ko ang kanilang mga titig. Una, si Janice. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo, pagkatapos ay ang paglaki ng kanyang mga mata sa pagkabigla ng mamukhaan niya ako. Siniko niya si Dennis. Tumingin si Dennis sa direksyon ko. Sa simula, blanko ang kanyang ekspresyon. Tiningnan niya ako na parang isang estrangherong nakakuha ng kanyang atensyon. Pagkatapos, dahan-dahan, nagbago ang kanyang mukha. Ang pagkainip ay napalitan ng pagtataka, pagkatapos ay ng hindi makapaniwalang pagkilala. Napatuwid siya ng tayo. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang lalamunan habang lumunok siya. Iyon na. Ang reaksyon na hinihintay ko. Hindi ko kailangang gumawa ng eksena. Ang presensya ko pa lang, ang itsura ko, ang pagiging narito ko sa parehong silid na ginagalawan nila, iyon pa lang ay sapat ng sampal sa kanilang mga mukha. Bumaling muli ako kay Ethan. If you'll excuse me, Yimatan. I need to greet some people. Of course, Marian. It was pleasure, sabi niya, umiti ng magalang. Huminga ako ng malalim. Sinimulan ko ang aking dahan-dahang paglalakad papunta sa kanilang direksyon, pero hindi sila ang sadya ko. Ang target ko ay ang table kung saan nakaupo si Tita Elena. Nagkunwari akong hindi sila nakikita. Bawat hakbang ay may kalkulasyon. Naramdaman ko ang mga mata ng lahat na nakasunod sa akin. Naramdaman ko ang titig ni Dennis na parang apoy sa aking likuran. Pagdating ko sa table ni Tita Elena, nakikipagtawanan siya sa kanyang mga amiga. Tita Elena, bati ko, ang boses ko'y malambing ngunit mailamig. It's been a while. Natigil ang tawanan. Lumingon si Tita Elena at ang ngiti sa kanyang mukha ay nagyelo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at hindi maitagong pagkamuhi. Ang Marian na nasa harap niya ay hindi ang babaeng pinalayas niya, isang babaeng nakasuot ng damit na mas elegante kaysa sa kanya, na ang tindig ay puno ng kapangyarihan. Marian, sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti ako ng matamis. I was invited. Elizabeth Company, Daluyan Collective, is one of the new patrons. Nakakatuwa po, hindi ba? Ang dating asawa lang ngayon ay may sarili ng pangalan. Sinadya kong diinan ang salitang asawa lang. Namula ang mukha ni Tita Elena. Ang kanyang mga amiga ay nagtitinginan, ang mga matay puno ng chismis. Sa sandaling iyon, dumating si Dennis at Janice. Marian, sabi ni Dennis, ang boses niya ay medyo paos. Hindi niya may alis ang kanyang mga mata sa akin. Dennis, sagot ko, isang simpleng pagkilala, na para bang isa lang siyang lumang kakilala. Tumingin ako kay Janice. And Janice, the gown looks bright on you. Ang papuri ay parang sampal. Alam niyang hindi ito komplemento. Nakita ko ang galit na kumislap sa kanyang mga mata, pero pilit siyang umiti. Salamat, Marian. You look different. Change is good, isn't it? Sabi ko, at ibinalik ko ang tingin ko kay Dennis. It helps us grow. Realize what we truly deserve. Ang mga salita ko ay may dalawang talim. At tumama ito sa kanya. Nakita ko itong sumugat sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang emosyon sa kanya na hindi ko nakita noon, pagsisisi. O baka naman pagkalito lang. Dumating ang event host sa stage at inanunsyo ang pagsisimula ng programa. Nagsimula silang ipakilala ang mga sponsors at patrons. At syempre, isang mainit na pagtanggap sa isa sa ating mga bagong patron na nagbibigay buhay sa sining ng ating mga katutubo. Ang founder at CEO ng Daluyan Collective. It's Marian Reyes. Pumalakpak ang mga tao. Mumiti ako sa lahat, tumango ng magalang, at muling tiningnan ang pamilya De Leon. Ang mukha ni Tita Elena ay parang sinampal. Si Janice ay namumutla sa ilalim ng kanyang makapal na make-up, ang kanyang ngiti ay halatang pilit. At si Dennis nakatitig lang siya sa akin, ang kanyang isip ay tila lumilipad sa malayo. Ang unang yugto ng aking paghihiganti ay hindi ang sirain sila. Ito ay ang ipakita sa kanila kung sino ang sinayang nila. Habang nagpapatuloy ang gabi, sinadya kong huwag na silang pansinin. Nakipag-usap ako sa ibang mga negosyante. Nakipagsayaw ako kay Ethan nang anyayahan niya ako.
Ginawa ko ang sarili kong sentro ng atensyon sa isang paraang elegante at hindi mayabang. Bawat tawa ko, bawat ngiti, ay isang karayom na tumutusok sa kanila. Selos. Iyon ang nakita ko sa mga mata ni Janice habang pinapanood niya si Dennis na hindi maalis ang tingin sa akin. Galit. Iyon ang nakita ko sa mga mata ni Tita Elena habang pinapanood niya ang mga tao na bumabati at pumupuri sa akin. At panghihinayang. Iyon ang nakita ko sa mga mata ni Dennis. Bago matapos ang gabi, habang papunta ako sa powder room, hinarang ako ni Dennis sa isang tahimik na hallway. Marian, we need to talk, sabi niya, ang boses niya ay desperado. Tiningnan ko siya, ang mukha ko'y kalmado. Wala na tayong dapat pag-usapan, Dennis. You made that very clear a year ago. Hindi mo naiintindihan, git niya. Ang mga nangyari, it's not what you think. Tumawa ako ng mahina, isang tawang walang kagalakan. Oh, I think understand it perfectly. At ngayong gabi, sisiguraduhin kong maintindihan din ni Janice. Iniwan ko siyang naguguluhan. Hindi pa ito ang oras para sa komprontasyon. Ito ay gabi ng pagtatanim. Pagtatanim ng duda. Pagtatanim ng selos. Pagtatanim ng lamat sa perpektong relasyon na ipinagmamalaki nila. Bumalik ako sa ballroom at sinadya kong magpaalam sa mesa kung nasaan si Janice, kung saan kasama niya ang ilang mga bagong kaibigan. Janice, it was nice seeing you again, sabi ko nang may matamis na ngiti. You saw the way, Dennis was looking for you. Nasa hallway siya. He seemed troubled. Baka gusto mong puntahan. He said something about things not being what I think. I'm sure I'd love to explain it to you. Tinitigan ko siya, hinahayaan ang laso ng aking mga salita na dahan-dahang pumasok sa kanyang isipan. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagkukunwaring kumpiyansa ay napalitan ng takot at hinala. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa selos. Umiti ako sa huling pagkakataon. Good night, everyone. Habang naglalakad ako palabas ng ballroom, ang bigat sa aking dibdib ay nawala. Ngayong gabi, napatunayan ko sa sarili ko na kaya kong tumayo sa kanilang mundo. Ngayong gabi, ako ang nagkontrol ng laro. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Ang pagbangon ni Marian ay kumpleto na. Ang susunod na yugto. Ang pagbagsak nila. Ang sinulid ng duda na hinabi ko noong gabi ng charity ball ay nagsimulang maging isang makapal na lubid na unti-unting sumasakal sa relasyon ni Dennis at Janice. Nalaman ko ito hindi dahil sa chismis, kundi dahil si Dennis mismo ang nagparamdam. Nagsimula sa mga text messages. Marian, please, let's just talk for 5 minutes. I made a mistake. A huge one. I miss you. Sa una, hindi ko ito pinapansin. Binubura ko ang bawat mensahe nang hindi nagre-reply. Ngunit habang tumatagal, nagiging mas desperado siya. Nagsimula siyang tumawag kahit sa kalagitnaan ng gabi. Sinagot ko minsan, hindi para makipag-usap, kundi para marinig ang gulat sa boses niya nang marinig niyang isang lalaki ang sumagot. Hello, Marian Reyes, phone. This is Adrian, her assistant. She's in a meeting right now. Can I take a message? Si Adrian ay ang bago kong personal assistant, isang matalino at efisyenteng binata na kinuha ko para ayusin ang aking schedule. Ang pagkakaroon ng gatekeeper ay hindi lang praktikal, ito rin ay isang power play. Ipinapakita nito kay Dennis na hindi na siya basta-basta makakalapit sa akin. Isang hapon, habang abala ako sa pag-check ng mga bagong disenyo para sa aming holiday collection, tumawag si Adrian sa intercom. Ma'am Marian, may bisita po kayo. He insists on seeing you. Dennis de Leon daw po. Nanigas ako. Ang lakas ng loob niyang pumunta rito. Sa teritoryo ko. Huminga ako ng malalim. Papasukin mo siya. Pagpasok niya sa opisina ko, natigilan siya. Ang opisina ko, na may malaking bintanang salamin na tanaw ang syudad, ay minimalist ngunit elegante. Ang mga pader ay pinalamusya ng mga sining mula sa mga katutubong pintor. Ang mesa ko ay malinis at organisado. Ito ang mundo ko. Ang mundong binuo ko nang wala siya. Marian, sabi niya, ang boses niya ay halos pabulong. Tiningnan niya ang paligid pagkatapos ay ako.
Your office, it's beautiful. Anong kailangan mo, Dennis? Tanong ko, malamig at direkta. I just wanted to see you. To talk, sabi niya, lumapit sa aking mesa. Sinabi ko na sa'yo, wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ko, hindi inaalis ang tingin sa mga papel na nasa harap ko. There is, git niya. Marian, hindi mo alam ang buong kwento. Ang tungkol sa amin ni Janice, ang paghihiwalay natin, hindi yon simple. Oh, really? Tumingin ako sa kanya, puno ng sarkasmo. It seemed pretty simple to me. Nakita ko kayo sa kama natin. Pinapirma mo ako ng annulment paper sa harap ng pamilya mo. Pinalayas niyo ako. Anong parte doon ang komplikado? Napayo ko siya. I was a fool. A coward. Pinressure ako ni Mama. Si Janice, sinabi niya sa akin na buntis siya. Akala ko, yun na ang solusyon sa lahat. Ang magkaroon ng tagapagmana. Isang tawa ang kumawala sa akin. Isang tawang mapait at puno ng sakit. Buntis? Si Janice? At naniwala ka? Pagkatapos ng lahat ng kasinungalingan niya sa akin bilang kaibigan. Kalaunan, nalaman kong hindi totoo, pag-amin niya, ang boses niya ay puno ng pagsisisi. She faked it, nagkaroon daw siya ng miscarriage. Pero huli na ang lahat. Nakahiwalay na tayo. Parang may kung anong kumirot sa puso ko. Hindi awa, kundi galit. Ginamit nila ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ko, ang pagkakunan ko, para sa sarili nilang kapakanan. At ngayon, anong gusto mong mangyari, tanong ko. Nakaawaan kita? Na bumalik ako sa'yo dahil nalaman mong niloko ka rin niya? Hindi, sabi niya, tumingin sa akin ng diretso sa mata. Gusto kong malaman mo ang totoo. At gusto kong bumawi. Marian, I still love you. Ang mga salitang I still love you, na dati musika sa aking pandinig ay parang laso na ngayon. Your love is worthless, Dennis. Huli na ang lahat. Hindi pa huli, sabi niya, ang kanyang boses ay tumataas. Maghihiwalay na kami ni Janice. Ang relasyon namin impyerno. Palagi siyang nagsiselos. Palagi kaming nag-aaway. Lalo na simula nang makita kanya ulit. That's not the problem, sabi ko, tumayo. Umalis ka na. Bago pa ako tumawag ng security. Marian, please T. Umalis ka na, sigaw ko, at sa pagkakataong ito, narinig niya ang finality sa aking boses. Nang makaalis siya, napaupo ako. Nanginginig ang buong katawan ko. Ang mga lihim na sinabi niya ay mas masahol pa sa inakala ko. Hindi lang ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang masalimuot na sabuatan na puno ng kasinungalingan at desperasyon. Ngunit ang pagbisita ni Dennis ay nagbigay sa akin ng bagong ideya. Kung may mga lihim siyang ganito, paano pa kaya si Janice? Kinabukasan, tumawag ako sa isang private investigator, isang discreet at kilalang ahensya na nirekomenda sa akin ni Ethan. Ang utos ko ay simple, alamin ang lahat tungkol kay Janice Sandoval. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang mga pinagkakautangan. Lahat. Hindi nagtagal, dumating ang resulta. At ang mga nalaman ko ay mas nakakagulat at mas madilim kaysa sa inaasahan ko. Si Janice ay hindi lang isang simpleng social climber. Ang pamilya niya ay lubog sa utang. Bago pa niya akitin si Dennis, mayroon na siyang sugar daddy, isang matandang politiko na may asawa. Nang magsimulang magkaproblema ang relasyon nila ng politiko, nakita niya si Dennis bilang kanyang bagong tiket palabas sa kahirapan. Ang kanyang pagpapanggap na, matalik na kaibigan, sa akin ay isang mahabang laro para mapalapit sa yaman ng mga delyon. Pero may mas malala pa. Nalaman ng investigator na si Janice ay sangkot sa isang investment scam ilang taon na ang nakalipas. Marami siyang nalokong mga tao, kabilang ang ilang maliliit na negosyante. Nagtago siya at pinalitan ang kanyang pangalan bago siya lumipat sa Maynila at nakilala ako. Ang pera mula sa scam ang ginamit niya para makapasok sa aming social circle. Habang binabasa ko ang report, ang galit ko ay napalitan ng isang malamig na realisasyon. Ito na ang sandata ko. Isang sandatang hindi lang wawasak sa relasyon nila, kundi wawasak sa buong pagkatao ni Janice. Ngunit paano ko ito ilalabas? Hindi ako pwedeng maging direkta. Kailangan kong maging matalino. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang magazine feature.
Ang isang sikat na lifestyle magazine ay gustong gumawa ng isang article tungkol sa Daluyan Collective at sa inspiring story ko. Pumayag ako pero may isang kondisyon. Gusto kong ang article ay hindi lang tungkol sa akin, kundi tungkol din sa empowerment at pagtulong sa mga biktima ng panloloko. Sa araw ng interview, isinuot ko ang itim na blusa, ipinare sa isang matikas na pantalon. Kinuwento ko sa journalist ang aking pagbangon nang hindi binabanggit ang pangalan ni na Dennis. Pero sa dulo, idinagdag ko ang isang twist. Ang isa sa mga advokasya ng daluyan ay ang tulungan ang mga taong nagsisimula muli, lalo na ang mga babaeng biktima ng panloloko, sabi ko. Sa katunayan, naglalaan kami ng pondo para tulungan ang isang grupo ng mga biktima ng isang investment scam ilang taon na ang nakalipas. Mga taong nawalan ng ipon dahil sa isang babaeng nagngangalang Jessica Santos na ngayon ay nagtatago sa ilalim ng ibang pangalan. Sinabi ko ang pangalan ng scam at ang mga detalye nito, impormasyong galing sa report ng IA. Napakabuti ninyo, De Reyes, sabi ng journalist. Ginagawa ko lang po ang tama, sagot ko. Naniniwala ako na ang mga manloloko ay dapat managot. Darating ang araw, malalaman ng lahat kung sino talaga sila, kahit anong pangalan pa ang gamitin nila. Nang mailathala ang magazine, kumalat ito na parang apoy. Ang article ay naging viral. Ang kwento ng Daluyan at ang aming advokasya ay pinuri. Ngunit ang mas mahalaga, ang mga biktima ng scam ni Janice ay nabuhayan ng loob. Nag-organisa sila, nag-ingay sa social media, at muling binuksan ang kaso. Isang linggo pagkatapos mailathala ang magazine, isang balita ang gumimbal sa high society. Si Janice Sandoval, ang kasintahan ng tagapagmana ng De Leon Group, ay inaresto sa kanilang mansyon para sa kasong estafa. Ang mga kamera ng news crew ay nandoon, nakuhanan ang lahat, ang pagtanggi niya, ang iyak niya, ang pagkalagkad sa kanya ng mga pulis. Ang pinakamagandang parte, ang balita ay lumabas habang ang pamilya De Leon ay nagho-host ng isang hapunan para sa kanilang mga business partners. Ang kahihiyan ay publiko. Ang iskandalo ay hindi matatakpan. Pinanood ko ang lahat sa sa loob ng aking tahimik na kondo. Walang ngiti sa aking labi. Tanging isang malamig na pakiramdam ng katarungan. Tumunog ang cellphone ko. Si Dennis. Hindi ko sinagot. Pagkatapos, isang text message. Ikaw ang may gawa nito. Hindi ito tanong. Ito ay isang pahayag. Isang akusasyon. Nag-type ako ng sagot. Hindi ako. Ang nakaraan niya ang may gawa niyan. Ibinalik ko lang sa kanya ang dapat sa kanya. Pinatay ko ang cellphone ko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa dilim. Ang isang lihim ay lumabas na. At sinira nito ang isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Ngayon, isa na lang ang natitira. Ang lihim sa pagitan ko at ni Dennis. At alam kong malapit na rin itong lumabas. Ang iskandalo ni Janice ay naging isang napakalaking sunog na tumupok sa reputasyon ng pamilya De Leon. Ang mga business partners ay nagsimulang mag-atubili. Ang mga stock ng kanilang kumpanya ay bumagsak. Ang pangalan na matagal nilang iningatan ay nabahira ng dumi at kahihiyan. Si Tita Elena, na dating reyna ng alta sosyedad, ay hindi na lumalabas ng bahay. Ang kanyang mga di-amiga ay bigla na lang siyang tinalikuran, abala sa pagsismis tungkol sa pamilyang dati nilang hinahangaan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Dennis ay nawala sa sirkulasyon. Narinig ko mula sa mga source na nagkukulong lang siya sa kanyang kwarto, umiinom, at sinisisi ang lahat, si Janice, ang kanyang ina, at lalo na ako. Ngunit hindi pa ako tapos. May isang huling piyesa na kailangan kong ilagay sa lugar. Isang huling pagtutuos. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng ika-50 anibersaryo ng De Leon Group. Sa kabila ng iskandalo, itinuloy nila ang pagdaraos ng isang malaking selebrasyon. Isang desperadong pagtatangka na ipakita sa mundo na matatag pa rin sila, na hindi sila apektado. Nagpadala sila ng imbitasyon sa lahat ng importanteng tao sa mundo ng negosyo, kabilang na ang Daluyan Collective. Ito ay isang hamon. Isang paraan para sabihin kaya pa rin namin. Tiningnan ko ang imbitasyon. Ang gintong papel ay parang ng uyam. Ito na ang perpektong entablado. Sa gabi ng anibersaryo, dumating ako suot ang isang simpleng puting gown.
Isang kulay ng kadalisayan, isang stark na contrast sa itim na blusang naging simbolo ng aking pagbangon. Ngunit sa ilalim ng puting gown, ang aking puso ay puno ng bakal na determinasyon. Hindi ko kailangan ng itim na blusa ngayong gabi. Ang lakas ko ay nasa katotohanang dala-dala ko. Ang grand ballroom ay puno ng tensyon. Ang mga ngiti ay pilit. Ang mga pagbati ay walang init. Ang lahat ay naghihintay ng kung anong mangyayari. Pagpasok ko, ang lahat ng bulungan ay tumigil. Ang mga mata ay napunta sa akin, pagkatapos ay sa pamilya De Leon na nakatayo sa reception line. Si Tita Elena, na pumayat at halatang tumanda, ay pilit nang umiti pagkakita sa akin. Si Tito Manuel ay nakayuko lang gaya ng dati. At si Dennis nakatayo siya roon na parang isang multo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, maliban ng magtama ang aming mga paningin. Nakita ko roon ang isang bagyo ng mga emosyon, galit, pagsisisi, at isang nakakaawang desperasyon. Marian, bati ni Tita Elena, ang boses niya ay nanginginig. Salamat sa pagdating. Hindi ko po ito palalampasin, sagot ko, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Mahalaga ang araw na ito. Ang highlight ng gabi ay ang talumpati ng si Tito Manuel. Ngunit bago siya magsalita, isang tribute video ang ipinalabas na nagpapakita ng kasaysayan at tagumpay ng De Leon Group. Habang pinapanood ng lahat ang video sa malalaking screen, alam kong ito na ang sandali. Ginamit ko ang aking koneksyon kay Ethan na may-ari ng isa sa pinakamalaking media network sa bansa. Isang technical difficulty ang mangyayari. Sa kalagitnaan ng video, biglang nag-static ang screen. Pagkatapos, isang imahe ang lumitaw. Hindi ito bahagi ng tribute. Ito ay isang larawan ko noong araw na pinalayas nila ako. Ang gusot kong damit, ang namumugto kong mga mata, ang nag-iisang maleta sa aking tabi. Ang larawan ay kuha mula sa kikikis ng isang kapitbahay na naibigay sa akin ng aking private investigator. Isang kolektibong singhap ang maririnig sa buong ballroom. Pagkatapos, isang boses ang narinig. Ang boses ko. Isang recording ng aking pag-uusap kay Dennis sa aking opisina na maingat kong ni-record para sa sandaling ito. Pinressure ako ni Mama, sinabi niya sa akin na buntis siya. Akala ko, yon na ang solusyon. Ang boses ni Dennis, malinaw at hindi maikakaila, ay umalinggaw sa buong silid. Ang kanyang pag-amin sa panloloko, sa sabwatan, sa tunay na dahilan ng aming paghihiwalay. Bawat salita ay isang dagok sa imahe ng perpektong pamilya na sinusubukan nilang itayo. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga bulungan ay naging hayagang pag-uusap. Ang mga kamera ng cellphone ay itinaas, nagre-record ng iskandalo na nagaganap sa kanilang harapan. Tumingin ako sa pamilya De Leon. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng purong katatakutan. Si Tita Elena ay napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namumutla na parang papel. Si Tito Manuel ay natulala, hindi makagalaw. At si Dennis. Nakatingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkabigla. Ikaw, sigaw niya, itinuturo ako. Ikaw ang may gawa nito. You bitch! Nagsimula siyang lumakad palapit sa akin, ngunit hinarang siya ng mga security guard ng hotel. Sa gitna ng kaguluhan, umakyat ako sa entablado. Kinuha ko ang mikropono mula sa podium. Sa isang iglap, tumahimik ang lahat. Ang atensyon ng lahat ay nasa akin. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula ko, ang boses ko'y kalmado at matatag, isang matinding kaibahan sa sigaw ni Dennis. Ang katahimikan sa ballroom ay nakakabingi. Patawad po sa abala. Ang narinig ninyo ay isang maliit na bahagi ng aking kwento. Ang kwento ng babaeng nasa larawan. Tumingin ako sa pamilya De Leon na ngayon ay nasa gitna ng entablado, nakatayo na parang mga estatuang hinatulan. Sa loob ng mahigit isang taon, binitbit ko ang bigat ng kanilang pagtataksil. Pinalabas nila na ako ang may kasalanan. Pinalabas nila na ako ay isang asawang hindi sapat, isang babaeng walang silbi, dahil hindi ko maibigay ang nag-iisang bagay na mahalaga sa kanila, isang tagapagmana. Narinig ko ang mga singhap at bulungan. Tumingin ako kay Tita Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at takot. Tiningnan nila ako hindi bilang tao, kundi bilang isang negosyo na nalugi. Isang lupang hindi kayang magpatubo ng binhi. At nang makahanap sila ng bago, mas mapapakinabang ang lupa, basta na lang nila akong itinapon na parang basura.
Ang bawat salita ko ay tila isang matulis na patalim. Hindi ko na kailangang sumigaw. Ang bigat ng katotohanan ay sapat na. Ang narinig ninyo ay hindi gawa-gawa. Iyon ay ang pag-amin mismo ni A. Dennis De Leon. Tumingin ako sa kanya. Ang galit sa kanyang mukha ay unti-unting napapalitan ng pagkatalo. Ang lalaking nangako sa akin ng habang buhay sa harap ng Diyos, pero sa unang pagsubok, siya mismo ang sumuko. Isinuko niya ako, ang aming pagsasama, para sa isang kasinungalingan. Naglakad ako palapit sa kanila. Bawat hakbang ko ay mabigat, ngunit determinado. Huminto ako sa harap ni Tita Elena. Kayo po, tita, tinuring ko kayong pangalawang ina. Pero tinuring niyo lang akong isang investment. Isang incubator. Nang hindi ako nagbunga, itinapon niyo ako. Sabihin niyo sa kanila, tita. Sabihin niyo kung gaano kadali para sa inyo na sirain ang buhay ko para lang mapanatili ang pangalan ninyo. Hindi nakasagot si Tita Elena. Napayuko siya, umiiyak. Ang kanyang mga luha ay hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng kahihiyan. Bumaling ako kay Dennis. At ikaw, Dennis. Minahal kita ng buong buo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pero hindi pala sapat. Hindi pala sapat ang pagmamahal ko para labanan mo ang pamilya mo, para panindigan ako. Ang duwag mo. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang luhang pumatak mula sa mga mata ni Dennis. Marian. I'm sorry, T. Your sorry is too late, sagot ko, malamig at walang emosyon. It won't bring back the years I wasted. It won't heal the scar in my heart. Humarap akong muli sa mga manonood. Ginawa ko ito hindi para lang sa paghihiganti. Ginawa ko ito para sa lahat ng babaeng tinapakan, minamaliit, at itinuturing na parang isang bagay na pag-aari. Ginawa ko ito para ipakita na ang isang babae ay may halaga, may anak man o wala. Ang halaga natin ay wala sa ating matris, kundi na sa ating pagkatao, sa ating lakas, sa ating kakayahang bumangon. Ibinaba ko ang mikropono. Ang katahimikan sa silid ay mas matindi pa kaysa kanina. Naglakad ako pababa ng entablado, tinahak ang gitna ng ballroom. Ang mga tao ay tila nagbibigay daan sa akin, na para bang nagbubukas ng daan ang dagat. Narinig ko ang pagbagsak ni Tita Elena sa sahig. Narinig ko ang hagulgol ni Dennis. Ngunit hindi ako lumingon. Paglabas ko ng ballroom, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko, isang napakabigat na kadena ang natanggal sa aking puso. Tapos na. Ang paghihiganti ay matamis. Nakita ko silang bumagsak. Nakita ko silang mapahiya sa harap ng mundong kanilang sinasamba. Nakuha ko ang katarungan. Ngunit habang nakatayo ako roon, sa ilalim ng mga bituin, napagtanto ko ang isang bagay. Ang matamis na lasa ng paghihiganti ay may kasamang pait. Ang pagwasak sa kanila ay hindi otomatikong naghilom sa mga sugat sa loob ko. Nag-iwan ito ng isang blankong espasyo. Isang tanong. Ano na ngayon? Pinulot ko ang aking cellphone at tinawagan si Lola. Lola, sabi ko, at sa pagkakataong ito, ang boses ko ay basag na. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod at kalungkutan. Tapos na po. Alam ko, apo, sagot ni Lola, ang kanyang boses ay malumanay. Umuwi ka na. Naghihintay ako. Pag-uwi ko sa aking kondo, umupo ako sa dilim. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang mga eksena. Ang gulat sa mukha ni Tita Elena. Ang luha ni Dennis. Ang mga bulungan ng mga tao. Naramdaman ko ang isang matinding kalungkutan. Isang kalungkutan para sa babaeng minsan kong minahal ang lalaking iyon. Isang kalungkutan para sa mga pangarap na nasira. At isang kalungkutan para sa sarili ko, dahil sa paghihiganti, naging isang tao akong hindi ko akalaing magiging ako, isang taong kayang manakit. Binalik ko ang buhay na kinuha nila sa akin. Ngunit anong klaseng buhay ito? Isang buhay na binuo sa pundasyon ng galit at sakit. Sa gitna ng aking pag-iisip, tumunog ang aking doorbell. Nagulat ako. Sino ang pupunta sa ganitong oras ng gabi? Dahan-dahan akong lumapit at sumilip sa pifol. Ang puso ko ay biglang kumabog. Hindi dahil sa takot, kundi sa isang emosyong matagal ko nang hindi naramdaman. Pag-asa. Sapagkat sa labas ng aking pinto, nakatayo ang isang tao mula sa aking nakaraan.
Isang taong hindi ko inaasahan, ngunit sa sandaling iyon, napagtanto kong siya ang taong kailangan ko. Pinatay ko ang cellphone. Umupo ako sa dilim sa loob ng aking tahimik na kondo. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ay nagsisilbing mga malalamlam na saksi sa bigat na bumabalot sa aking puso. Ang paghihiganti ay tapos na, ngunit ang katahimikang naiwan ay hindi kapayapaan. Ito ay isang kawalan. Isang malawak na espasyo kung saan dating nakatayo ang galit at ngayon ay wala nang natira kundi ang mga abo ng nakaraan. Sa pagwasak ko sa kanila, naramdaman kong may isang bahagi rin sa akin ang nawasak. Ang tanong ay bumalik, ano na ngayon? Sa gitna ng aking pag-iisip, isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang doorbell. Nagulat ako. Sino ang pupunta sa ganitong oras ng gabi? Walang nakakaalam na umuwi na ako. Dahan-dahan akong tumayo, ang bawat hakbang ay maingat. Sumilip ako sa peephole, ang puso ko ay biglang kumabog ng mabilis. Hindi ito takot. Ito ay isang emosyong matagal ko nang hindi naramdaman. Pag-asa. Sapagkat sa labas ng aking pinto, nakatayo ang isang lalaking hindi ko inaasahan, ngunit sa sandaling iyon, napagtanto kong siya ang taong kailangan ko. Si Leo. Ang kababata ko. Ang kapitbahay namin sa probinsya na palagi kong kalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Ang torpeng binatilyo na palaging nag-iiwan ng bulaklak ng gumamela sa bintana ko noong high school. Matagal na kaming hindi nagkita. Ang huli kong balita ay nag-aaral siya ng arkitektura sa Maynila. Ang payat na binatilyo ay isa na ngayong matangkad at matipunong lalaki. Ang kanyang ngiti, gayunpaman, ay pareho pa rin mahinhin, totoo at nakakahawa. Binuksan ko ang pinto. Leo, halos pabulong kong sabi. Marian, sabi niya, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang taon ng mga kwento, pag-aalala, pagtataka, at isang hindi maipaliwanag na saya na sa wakas ay nakita niya ako. Pasensya na sa abala. Nakita kita sa balita. Napanood ko ang lahat. Nag-alala ako. Gusto ko lang siguraduhin na okay ka. Ang simpleng mga salitang iyon, nag-alala ako, ay tumago sa lahat ng pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Walang paghusga. Walang pagkondena. Tanging purong pag-aalala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng lakas na ipinakita ko sa harap ng daan-daang tao ay gumuho. Naramdaman ko ang pagod. Naramdaman ko ang sakit. At isang luha ang pumatak mula sa aking mga mata. Hindi siya nagsalita. Ginawa niya ang isang bagay na hindi ginawa ni Dennis sa loob ng maraming taon. Lumapit siya at marahan akong niyakap. Isang yakap na hindi humihingi ng kapalit. Isang yakap na nagsasabing, nandito ako. At sa bisig ng isang halos estranghero, ngunit pamilyar na kaibigan, hinayaan kong umiyak ang lahat ng natitirang sakit. Pinapasok ko siya. Nagtimpla ako ng kape. Naupo kami sa sala at sa unang pagkakataon, nagkwento ako ng walang galit. Ikinuwento ko ang lahat, hindi bilang isang biktima o isang naghihiganti, kundi bilang isang babaeng naligaw at ngayon ay sinusubukang hanapin ang daan pauwi. Nakinig siya, tulad ng dati, nang may buong atensyon at pag-unawa. Nang matapos ako, umiti siya. Alam mo, Marian, kahit kailan hindi ako naniwala sa mga tsismis noon sa bayan. Kilala kita. Ang tapang mo, nandoon na yan simula pa lang noong mga bata pa tayo. Ikaw yung laging umaakyat sa pinakamatataas na puno. Ikaw yung hindi takot madapa. Tumingin siya sa akin. Nakalimutan mo lang siguro kung paano bumangon. Pero ngayon, tingnan mo. Nakatayo ka na ulit. Ang mga sumunod na araw ay naging simula ng isang bagong kabanata. Niyaya ako ni Leo na magkape. Maglakad sa parke. Manood ng scene. Ang aming mga i-date ay simple lang. Walang magagarang restaurant, walang mamahaling regalo. Tanging mahahabang kwentuhan at tawanan. Sa kanya, hindi ko kailangang magpanggap. Hindi ko kailangang maging ang makapangyarihang isihi ng Daluyan Collective. Pwede akong maging si Marian lang. Isang araw, habang nakaupo kami sa isang bench sa luneta, pinapanood ang mga batang naghahabulan, hinawakan niya ang aking kamay. Marian, sabi niya, hindi ako si Dennis. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang mansyon o isang marangyang buhay. Isa lang akong arkitekto na nangangarap magtayo ng magaganda at matitibay na bahay.
Pero maipapangako ko sa'yo ito, sa bahay na itatayo natin, hindi ka mag-iisa. Magiging partner kita. Kakampi. At hinding-hindi ko hahayaang maramdaman mong wala kang halaga. Naramdaman ko ang kilig, isang kilig na iba sa dati. Ito ay kalmado. Ito ay ligtas. Ito ay parang pag-uwi. Ngunit bago ko tuluyang buksan ang aking puso, alam kong may isa pa akong kailangang gawin. Kailangan kong harapin ang multo ng aking nakaraan sa huling pagkakataon. Nakatanggap ako ng isang sulat mula sa abogado ni Dennis. Humihiling siya ng isang huling pagkikita. Pumayag ako. Nagkita kami sa isang tahimik na coffee shop, isang lugar na neutral at walang alaala. Ang Dennis na dumating ay ibang-iba sa lalaking huli kong nakita. Pumayat siya, ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan at pagod. Wala na ang mamahaling relo, ang mayabang na tindig. Ang kaharap ko ay isang lalaking wasak. Salamat sa pagdating, Marian, sabi niya, halos hindi makatingin sa akin. Anong kailangan mo? Tanong ko, kalmado. Huminga siya ng malalim. Wala akong hihilingin. Nandito ako para humingi ng tawad. Isang tunay na paghingi ng tawad, walang mga dahilan, walang paninisi sa iba. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang katapatan sa kanyang mga mata. Marian, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Sa pagiging duwag ko. Sa pananakit ko sa'yo. Sa hindi pagpanindigan sa pagmamahal natin. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ako lang. Nagpatuloy siya na wala sa akin ang lahat. Ang kumpanya, ang tiwala ng pamilya ko, ang respeto ng ibang tao. At sa pagkawala ng lahat ng iyon, doon ko lang nakita ang tunay na mahalaga. Doon ko lang nakita ang halaga ng babaeng sinayang ko. Hinintay ko ang galit na maramdaman ko. Ngunit wala. Ang napakalaking galit na dati bumabalot sa akin ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Awa. Tiningnan ko siya, hindi bilang ang halimaw na sumira sa buhay ko, kundi bilang isang taong nagkamali, isang taong mahina at nagpadala sa tukso at pressure. Pinapatawad na kita, Dennis, sabi ko, at nagulat ako sa sarili kong mga salita. Pinapatawad kita, hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para tuluyan na akong makalaya sa sakit. Para makapagsimula na ako ulit. Nakita ko ang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Salamat, Marian. Salamat. Sana mahanap mo rin ang kapayapaan, sabi ko. At sana, matuto ka sa mga pagkakamali mo. Tumayo ako. Tapos na ang usapan. Tapos na ang kabanata. Habang naglalakad ako palabas ng coffee shop, naramdaman ko ang huling hibla ng bigat na tuluyang umalis sa aking puso. Malaya na ako. Makalipas ang ilang buwan, umuwi ako sa probinsya para sa taunang fiesta. Kasama ko si Leo. Ipinakilala ko siya kay Lola, nang umiti lang na parang matagal na niyang alam ang lahat. Habang naglalakad kami ni Leo sa plazang puno ng mga banderitas at mga taong nagtatawanan, hinawakan niya ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay ang init ng isang pangako. Sa gitna ng ingay ng musika at amoy ng lechon, tumigil kami. Marian, sabi niya. Mahal kita. Umiti ako, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Mahal din kita, Leo. Pagbalik namin sa bahay ni Lola, pumasok ako sa dati kong silid. Binuksan ko ang lumang bowl. Nandoon pa rin ang itim na blusa, maingat na nakatupi. Hinawakan ko ito. Nagpapasalamat ako dito. Ito ang naging susi, ang nagsimula ng lahat. Ngunit hindi ko na kailangan ang kapangyarihan nito. Ang salamangka, ang lakas, ay nasa akin na. Isinara ko ang bowl. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko si Leo, katabi si Lola, masayang nag-uusap habang dinidiligan ang mga orkidya. Ang Daluyan Collective ay mas matagumpay kaysa dati, nagbibigay ng kabuhayan sa mas maraming komunidad. Ang buhay ko ay puno. Hindi na ako ang babaeng sinaktan at tinalikuran. Hindi na ako ang babaeng naghihiganti. Ako si Marian. Isang negosyante. Isang apo. Isang kaibigan. Isang babaeng natutong magpatawad. At isang babaeng muling natutong magmahal. At sa wakas, sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, nakauwi na ako. At dito nagtatapos ang kwento ni Marian.
Maraming salamat sa iyong paglalakbay kasama ko sa bawat kabanata. Mula sa sakit ng pagkatalo, sa pag-asa sa isang lumang blusa, hanggang sa pagbangon at muling pag-ibig, naramdaman ko ang iyong presensya sa bawat salitang aking isinulat. Ang pagsulat sa kwento ni Marian ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paalala na sa loob ng bawat isa sa atin, gaano man tayo nasaktan o nadapa, ay mayroong isang lakas na naghihintay lamang na muling magising. Isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa labas, kundi nagmumula sa isang pusong natutong magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Naway ang kwento ni Marian ay mag-iwan sa inyo ng inspirasyon, ng kilig, at higit sa lahat, ng pag-asa. Pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay. At ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay darating sa anyo ng isang taong hindi ka susubukang baguhin, kundi tutulungan kang hanapin ang pinakamagandang bersyon ng iyong sarili. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Gusto kong marinig ang iyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ni Marian ang pinakatumatak sa iyo? Iwan mo lang ang iyong komento sa ibaba.